Diyos iyong dinggin, aking panalangin. Ang buhay kong ito, laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ang kalooban mo sa buhay ko. O Diyos iyong dinggin, aking panalangin. Ang buhay kong ito, laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ang kalooban mo sa buhay ko. O Panginoon, ako'y magpupuri sa'yo ng buong buhay ko. O Panginoon, ako'y mag-aalay sa'yo. Lakas at buhay, walang kapantay, pupurihin ka sa habang buhay. Pupurihin ka sa habang buhay. Pupurihin ka sa habang buhay. Hallelujah! Amen! Magandang hapon po sa bawat isa na naririto. Ayan, so we are in all about the first. Ayan, live broadcast. Ano po, meron akong viewers today. Ayan, ang aking husband, Pastor Oriel Elehorde. And of course, pwede bang magpakilala ang aking second viewers today? Ang aking second viewer, hindi ko makita ang kanyang ulo. Praise the Lord. Anyway, salamat sa iyong pag-join. Amen. At ang aking inawit ay pinamagatang, O Diyos, iyong dinggin. Ito yung panalangin. Ano po? Panalangin natin na nawa masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kamusta na po ang bawat isa dyan sa inyong lugar? Kung kayo ay labas sa San Quintin, so kamusta po kayo? We are in Pangasinan, San Quintin. Dito po kami nagmi-minister ng aking asawa, and gladly, hallelujah, kami ay in God's hand, in the grace of God. Amen. At ang aking binobroadcast po ay patungkol sa all about the first. Ano po? At lastly, ang ating tinapik is about the first preacher. Ayan, ngayon po meron po tayong bagong topic. Sundan niyo po ako mula sa simula hanggang sa katapusan para po tayo po makumpleto niyo po yung pinaka buod or the concept ng ating pagtuturi. Manandili po muna tayong manalangin. Hallelujah, Ama, sa oras na ito, salamat sa pagsama. We acknowledge the presence of the Holy Spirit to speak with me, Father God, and to bless the teaching, O God, the doctrine. Dalayan ko, turuan mo po kami, Panginoon, ng sabay-sabay. Let the wisdom be upon us, O God, and take hold, Father God, the internet sa side ko at sa side ng viewer today, Lord. Pagpalain mo po kami ng sabay-sabay, Ama, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan po.
So lastly, sinabi ko nga ang ating topic is about the first preacher, walang iba kundi si Noah. Ano po? Noah was the preacher of righteousness. Hindi naman siya makakapag-preach about righteousness kung hindi siya righteous. Ano po? At yung kanyang inintroduce na ginawa na ark is the vessel of salvation noon. Ano po? And dahil nga merong nakaambang na judgment, huhukuman ang tao based sa kanilang ginawa sapagkat lubang napakasama ng tao ng mga panahon na yon. Now, the ark is the typological symbol ng church in our time. Ano po? Because church is the vessel or the venue where the salvation was preached by many of the preachers, evangelists, pastors, missionaries today. Ano po? Napakaraming Noah in our time. Now, after the event of the flood of Noah, ito po yung aking topic today. The first sins after the flood. Ayan, grabe, ano, merong kasalanan sa Tagalog ng sins, kasalanan o kalikuan, ano po, or iniquities or wickedness. Hallelujah. Now, ang ating teksto ay nasa Genesis chapter 9, verse 18 to 28. Allow me to read it in English version. Ano po? Sabi rito, and the sons of Noah that went forth of the ark were Shem and Ham and Japheth. And Ham is the father of Canaan. These are the three sons of Noah, and of them was the whole earth overspread. And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard, and he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. And Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. And he said, Blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. And he said, Blessed be the Lord, and God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. And Noah lived after the flood 350 years. Ayan po. So, napansin natin na after the flood, ito na ang senaryo. Although God destroyed creatures on earth, 'di ba? Kanya nang pinuksa, dinestroy ang buong creatures or mga nilalang na mga living things. Ano-ano ba yung mga living things? Alam na natin 'yan, mga animals, mga trees, 'yan, and tao, of course. Evil spirits still remain alive. Hallelujah. Bakit po? Because their judgment is waiting at the coming of our Lord. Ayan, ang mga evil spirits ay buhay pa rin. Grabe. Bakit po? Sapagkat hindi pa ito yung panahon upang sila ay husgahan or hukuman. Sapagkat may nakaamba naman talaga na naghihintay sa kanilang kahatulan o sa kanilang kamatayan, and that is at the coming of our Lord. So is evil spirits looking for a physical host that they will use to spread wickedness on earth. Dahil espiritu sila, wala silang physical na body or entity sa kanilang katauhan, hindi sila makagalaw. Siyempre, hindi sila makahawak, hindi sila makakilos, na sila espiritu. Kinakailangan pa rin nila ng tao or ng human body because physical earth is physical. Ibig sabihin ng physical, tangible. Nahahawakan, nakikita ng physical eye. So, ang evil spirits, hindi niya magawa yung kanyang layunin to spread the wickedness dahil ubos na nga ang mga tao sa mga panahon na yun. And only 8 persons were alive on that moment. So, anong ginawa nitong mga evil spirits na to? They enter.
Hallelujah, human being. And so, since entered again the human being in the person of Noah and Ham. Hallelujah. Now, tingnan natin, sabi rito sa verse 21 ng Genesis 9, and he drank of the wine and was drunken. Ano po? Ito yung unang kasalanan na nangyari sa after the flood. Ano po? He was drunk. Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, ito ang reminder ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso at sa atin din, ang mga mananampalataya ni Kristo. Sabi rito, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Ang gusto sana, ang gusto ng ating Diyos, ano po, ay hindi tayo malasing. Ano po? Kundi tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Bakit isama ang Holy Spirit sa pagiging lasing? Sapagkat ang lasing ay may espiritu rin na lumulukob sa kanila. Ano po? The spirit of evil ay lumulukob sa kanila. Kaya nga maraming pumapatay. Sasabihin nila, hindi nila alam ang nangyari. Maraming nang re-rape dahil hindi rin na naman nila alam yung nangyari sapagkat sila ay nilukuban ng espiritu ng alak. Kaya sila ay nalasing. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon naman ay hindi kayo dapat mapuspos ng espiritu na yon, ng evil, ng alak, kundi mapuspos kayo ng espiritu ng Diyos. At dito nagkamali si Noah. Dapat naalala niya na nung siya'y nangangaral, ang mga tao ay naglalasingan. Ano po? At ito yung nakita ng Panginoon. They were drinking, marrying. Hallelujah. Ibig sabihin ng marrying, hindi yung marry na nagpapakasal, kundi yung nagsasaya, walang taros at pagsasaya. Well, anyway, hindi natin alam, hindi naman yata, kasi sabi nga, siya ay magsasaka, nagtanim siya nung panahon na yun, siguro pampatulog lang niya, pero nasobrahan. Kasi ang sabi dito, he was drunken. Hallelujah. Ano po? Noah failed. Ang isang kasalanan naman na sumunod ay nung siya ay nalasing, another sin entered his family in the person of his second son. Ang kanyang elder, pangalawang anak na walang iba kundi si Ham. Ano naman ang kanyang ginawa? What did Ham do in that time? Ano? When Noah was drunk, ano po? Ang sabi dito sa verse 22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren. Nakita niya ang kahubaran ng kanyang tatay or father. Actually, hindi lang ito nakita. Ano po? Sapagkat ang nasumpa ay hindi naman si Ham, kundi ang kanyang anak na si Canaan. Ano ang kinalaman ni Canaan sa buhay ni Ham? Because ang ibig sabihin nito that he saw the nakedness of his father is he lie besides his mother or sleep with his mother. Hindi lang ito basta sleep with his mother or lie beside his mother sapagkat siya matanda na. Actually, may asawa na nga siya. Hindi naman siya bata, hindi siya baby, kundi siya ay sumiping sa kanyang ina. Hallelujah. Leviticus chapter 18 verse 7 to 8. Ito po ang meaning ng nakedness. The nakedness of thy father or the nakedness of thy mother shalt thou not uncover. She is thy mother, thou shalt not uncover her nakedness. The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover, it is thy father's nakedness. So, ibig sabihin nito na, sabi niya gano'n, yung kahubaran ng yung ama ay wag mong gagawin. Yung kahihiyan ng yung ama ay wag mong gagawin. Ano po, kaya nga kapag ang asawa mo ay naglaladlad, o kung ano-anong ginawa, naglasing na, naghubad-hubad na doon, ano ang sinasabi ng mga tao? Kanino bang asawa yan? Nakakahiya naman. Ano po? Kanino bang asawa yan nagwawala dito? Nakakahiya, hindi yung babae, kundi yung mismong asawa niya ang
na ang naipapakilala. Hallelujah. Ano po? Kaya dito, mapansin natin na matindi yung ginawa ni Ham dahil sinipingan niya ang kanyang ina. And the nakedness of thy father is because you and Noah and his wife, kapag nagsama na, di ba? Mag-asawa pag nagsama na, ay nagiging isa na lang sila. Kaya anuman ang gawin ng isa't isa ay isang kahihiyan. Hallelujah. Now, in this scene, si Ham ay sinipingan niya ang kanyang ina. Hallelujah. At hindi lang yun ang ginawa niya, no? Sinabi pa niya, kwento pa niya sa kanyang dalawang kapatid. Alam niyo ba, ang kanyang dalawang kapatid hindi nakayanan ang kanyang ginawa. Kaya yung kahubaran ng kanyang ina, ng kanilang ina, ay tinakpan ng dalawang kapatid ng nakatalikod. Hindi sila pumunta doon at takpan ng blanket nang nakaharap sila, kundi sila ay tinakpan nila over their shoulder. At lumakad silang patalikod upang damitan ang ginawang kahihiyan ng kanilang kapatid. Kaya anong naging consequence ng kanilang ginawa o ng kanyang ginawa ni Ham? Nung magising si Noah at nalaman niya ang kanyang ginawa, siya ay sinumpa. Curse ang dumating kay Ham. Ano ang sabi ni Noah? Sa verse 25, ang sabi rito, and he said, cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. Sinumpa niya, sino? Si Ham at ang kanilang magiging anak. So, ibig sabihin, kung sinipingan niya ang kanyang ina, nanganak ang ina niya, na ang anak noon ay kapatid niya o anak din niya. 'Di ba? Parang komplikado. At yun ay nasumpa. Anong pagkakasumpa sa kanila? Sa kanya? Sa anak niya or sa descendant ni Ham? Siya ay magiging alipin ng alipin. Grabe, servant of servants. Kung si Shem ay merong alila, ay yung alila na yun may alila pa. Underdog. Grabe, So, ganon ang nangyari sa descendants of Ham. At ngayon, ayon sa pag-aaral, ang descendants ni Ham, the Canaan, were the black people. The black race, na kung saan, kahit saan na lang sila'y nagiging alipin. At naging alipin talaga sila, binebenta sila para gawing katulong, para alipinin, sapagkat they were cursed. Hallelujah. Dahil sa ginawa ni Ham. At si Shem naman at si Japheth, dahil sa kanilang pagtatakip at hindi nila tinularan ng kanilang kapatid, hindi nga sila nakitawa sa kayabangan ni Ham, sila ay pinagpala ni Noah. Ang sabi ni Noah kay Shem, hallelujah, blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem. Ibig sabihin, si Shem at si Japheth ay pareho ng magiging kahihinatnan. Sila ay pagpapalain ni Yahweh, at ang kanilang kapatid ay magiging alipin nila. Nakakita na po ba kayo ng isang pamilya na ang isang anak, isa sa mga anak ay nagrebelde sa magulang, hindi nagtrabaho, hindi nag-aral, hindi nagtapos, palaban, at dahil doon, ang buhay niya ay naging miserable, hindi siya nakatapos kaya wala siyang naging magandang trabaho, hindi naging maayos ang kanilang buhay, at sila'y lumaking mahirap. Tapos ang kanyang mga kapatid ay nag-excel, sapagkat yung iba ay nakinig sa magulang, nagtapos, at noong nagkakaroon ng reunion, ano ang nangyayari? Kahit na itong kapatid na ito ay mas matanda dito sa kapatid na mas bata pero pinagpala, ay nagiging tagahugas ng pinggan. Nagiging tagalinis sapagkat walang maikontribute sa mga reunion. Nakakalungkot. This is a real talk. Na kaya nga kapag ganito ang katatayuan mo, na mahirap ka na nga lang, a-attend ka sa mga ganyan, parang ayaw mo nang umattend.
Kasi, bakit? Paghuhugasin ka lang ng pinggan, pati ang iyong mga anak. Hindi ka makakapag-enjoy, wala ka doon sa pinaka-hall, sapagkat busy ka sa pagluluto, pag-aasikaso. Ano po? Ganto ang nangyayari, kapatid, kapag tayo ay nagkakasala. When Noah knew what Ham did, he cursed Canaan, the son of Ham, to be slave of his brothers Shem and Japheth. The black ethnics were descendants of Ham. Nakakalungkot, ano po? They became slaves as Noah declared it after this sin. At ang naging consequence naman ni Noah sa nangyari dahil siya ay naglasing, nagkaroon siya ng negligence, ay yung kahihiyan, nabuksan ang kahihiyan, ano pa? At nagkaroon din ng strife, merong pag-aaway, merong brokenness sa pamilya. And sadly, that today, that first sins after the flood is existing. Mga kapatid, nangyayari na ito. Sa iba't ibang lugar, nangyayari ito. And being practiced. Meron pa nga, di ba, sa ibang bansa na nililegalize ang incest. The lawlessness of man is everywhere, multiplying, increasing, because the devil knew his end time and judgment is near. Mas lalo na itong nagiging legal, nagiging practice na ito, tanggap na sa society. Bakit? Sapagkat ito ay guided by Satan. I pray that we will be watchful and not being contaminated, putting the mind of Christ in us para hindi po tayo masumpa. Actually, mga kapatid, kahit masumpa ka sa mga nauna mong panahon, noon kasi si Jesus ay hinihintay pa as the coming Messiah para putulin lahat ng mga sumpa na yon. Kaya nga 'di ba sabi, curse is the man who hung in the tree. Sino ba yung sinumpa na yon na binitin sa puno? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay naging sumpa para tayo ay lumaya. Kaya kung dumating man sa buhay mo na nasumpa ka, dahil meron kang ginawa, dahil naging pabaya tayo, o sabihin na natin na hindi mo naman kasalanan, katulad ni Canaan, mga descendants ni Ham, hindi naman nila kasalanan, kundi kasalanan ito ng kanilang mga magulang. Subalit, pwede ito ngayon, pwede na itong maputol, anumang sumpa na yan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Because Jesus, when He died on the cross, all the elements, all the curse na naibigay sa'yo, naibitaw sa'yo, ay putol na. Kaya nga sabi ng Panginoon, it is finished. It is already done. I already did it for you. Hallelujah. Noong mga panahon na yon, hindi pa dumadating ang Kristo. Promising pa lang siya. But when Jesus came, and we were blessed that Jesus came into our life to cut off those curse na naibigay sa atin. At wag na po tayong magkasala. Di ba sabi ni Jesus sa babaeng inalihan na masamang espiritu? Sabi niya ganon, you are free and sin no more. Or else, kapag nagkasala ka pa, mas worse pa ang darating sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, wag po nating hintayin na napatawad na tayo and then gagawin na naman natin the same sins, hallelujah, na magkukos sa atin ng katapusan ng ating buhay. Amen? Amen. So the first sins is yung pagiging drunk o paglalasing ni Noah, and of course yung incest between Ham, the second son of Noah, and his mother. Kaya nga ang naging anak nila ay si Canaan, na naging black ethnics, na naging slaves, pero ngayon sila po ay nagro-rule na rin. Sila ay pinalaya na. Everyone, kahit black ethnics ka pa, basta tumanggap ka sa ating Panginoong Hesukristo, that curse na naibitaw sa atin or ay dumaloy ay
pinatawad at pinalaya na ni Kristo. That's a gospel. That's good news, di ba kapatid? Hallelujah. Shalom everyone. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Nawa kayo po ay may natutunan. God bless. God bless. This is Pastora Marichil Eve Elehorde. At nawa ay the following Monday, sundan nyo pa rin po ang aking live broadcast all about the first.